summer break, asahan na ng maraming binatilyo. Binatilyo na ba? Ang harap sa isa sa pinakamalaking hamon sa kanilang murang edad. Hindi pa. Binatilyo ba yun? Ang pagyakap sa kanilang... 10, 11. Oh, binatilyo ba yan? Bata-bata. Ang pagbibinata sa pamamagitan ng pagpapatuli. Oo nga, Susan. At ngayong umaga, pag-uusapan natin, usapang tuli tayo. Ano ba ang procedure na mas pinapaboran ng karamihan? Panoorin po natin ang report ni Cesar Apolinario. Pukpok o pagpapatuli sa doktor. Kahit saan pa raw daanin ang proseso ng tuli, iisa ang patutunguhan, ang pagiging ganap na binata ng isang lalaki. Kaya ngayong summer, asahan na ang pangungulit ni Totoy, lalo't ayaw nilang matuksong di pa binyagan. Sa San Carlos City, Pangasinan, nagsagawa ng Operation Tuli sa iba't ibang barangay. Pero kung kabi-kabila ang klinik na nagbibigay serbisyo ng tuli, may mangilang-ilang Pinoy na hanggang ngayon pinipili ang nakagawi ang tradisyon, ang pukpok. Mahigit 30 taon na nagpupukpok si Mang Edgar at di na raw niya mabilang ang binatilyong dumaan sa kanyang kamay. Isa na rito si Junior na naglakas loob na magpatuli sa kanyang gamit ang labaha at alkohol. Mawawala ba naman ang paghuya ng dahon ng bayabas na ginagamit daw na panglinis ang sugat? Oo, magpapatuli ka na daw. Anong nararamdaman mo? Ano po, medyo kinakabahan po. Bakit? Kasi po ngayon lang po ako nakapatuli. Ano bang pagkakaalam mo sa pagpapatuli? Para po tumangkad. May naghanap pa rin sa nung araw tradisyon pa natin na naghanap ng pampukpok na tuli. Dahil mayroong mga bata gusto sa pukpok, ayos doktor. Bakit? Lalong-lalo na sa pinansyal. Ayon sa Department of Health o DOH, bagaman wala raw batas sa Pilipinas na nagkasabing kailangang magpatuli. Pero dahil sa naging tradisyon na ito sa Pilipinas, itinuturing ng maraming Pinoy na importante ito. Git ng DOH, bukod sa pagsunod sa relihiyon, malaking bagay ang pagpapatuli dahil napapanatiling malinis ang bahaging iyon ng katawan ng mga lalaki. Pero higit na importante raw ay kung paano ang prosesong ginawa sa pagtuli. Sa hygiene, syempre yung linis. Mas nagkakaroon ng pagkakaton or mas nagiging accessible sa tao yung paglilinis ng parteng yon. Pero sabi ng DOH, wala raw katotohanan ng paniniwalang may kaugnayan ang pagpapatuli sa pagtangkad ng lalaki. Cesar Apolinario, GMA News. Inuubo ako. Kasama sa kulturang Pinoy ang pagpapatuli ng mga binatilyo. Ika nga ng ilan, di raw tunay na lalaki kung hindi dadaan sa procedure na ito. Totoo ba yun? Para bigyan linaw ang nakalilitong usapang tuli para sa atin. Pero I'm sure sa iba naman, Ako hindi naman tinitingnan ang nakakalito tuli yun. sa lalaki, ang men sa babae. Oo, tsaka pagbubuntis pa, mas marami pa nga sa babae. Mga kasama natin si Dr. Benito Atienza. Good morning, Doc. Ang bagong treasurer ng PMA, Philippine Medical Association. Doc, congratulations. Thank you. Nako, ito, good morning, Doc. Thank you for coming. Galing ka pa ng Batangas. Oo. Maraming kape. Barako. Ano ba yung paniniwala, mga lumang paniniwala ho sa pagpapatuloy? Kasi kinagis na ng mga Pilipino na yung bago magbinata o kasi ang binata natin kasi adolescent yan 10 to 19, yun ang age na pedya pa yung mga yan. Kinaugalian na natin na pag summer, lalo after, bago yung Sabado de Gloria, nagpapatuloy sila kasi kinagis na yan. Pero hindi lang naman ang indikasyon para sa tuli, nagbibinata ko. Kaso, meron tayong ibang indikasyon para sa pagpatuloy. Ano ang pangunahing dahilan ng pagpapatuloy? Ang pagpatuloy kasi kinagis na natin hygiene. Oo, kasi yung iba, religious beliefs. Yung iba naman, cultural. Kasi sa pag-aaral kasi sabi nila pagka pag hindi daw nagpatuloy, pag nagpatuloy ka, ang chance na magkaroon ng cancer do sa penile ay mas maliit. Mas maliit daw. Pag nagpatuloy, lumiliit. Oo, kapag hindi ka nagpatuloy, yun yung lumalaki. Kasi nga, dahil madumi, naiipon. Kasi, di ba, kasi yung glans penis natin, kaya dapat matuli kasi nagkakaroon siya ng secretions din. Para sa babae, may secretions siya na naiipon na para maputi. Kapag hindi natuli. Pag hindi natuli. Kaya dapat, pag hindi ka tuli, palaging lilinisin mo yun. Pero yung mga paniniwala, sabi, pag nagpatuli ka daw, tatangkad ka. Ay, hindi naman. Kasi yung pagtangkad, nasa genes naman yun. At saka kasi yung stage na yun talaga yung stage na
Biglang tangkad ang mga, kasi ang mga lalaki. Kasi pag kalalakihan. mapapansin Oo mo, nga, hindi pagka nga grade totoo yun. school, Kasi maliit yung mga Lalaki lalaki kaysa compared to babae. girls. Kasi Tama. nauna yung growth spurt ng mga babae. Kasi doon na nagmeme, ano. Kaya ang palagi nasasabi natin, pag hindi ka nagpatuli, hindi ka tatangkad. Mali yun. Ano tawag doon? Parang ano yung... Masa-stunt yung growth Ang mo. growth. Talaga namang pagka after ng high school, bago mag-high school, dyan medyo maliliit yung mga lalaki. Pero, ano may sinasabi nangangamatis? yung nangangamatis. Alam mo Ibig yun? sabihin, pag nangangamatis, namamaga. Bakit namamaga? Kasi daw nasilip ng babae. Hindi. Kaya namamaga, baka may infection. Kaya importante, pag Sabi, wag nagpatuloy. daw papakita, di ba? Oo. Dahil pag nasilip ng babae yan, nako, mga Tsaka, ngamatis. dapat daw nakapalda, di ba? Oo nga. Pero Hindi, yun, pwede yun naman parang hindi yata. tatamaan. Oo, kasi masakit yun, di ba? Kasi may maraming nerves dun sa, dun sa ari. Kaya pag nasagi, masakit. At saka kung may infection, talagang mamamaga yun. Kaya dapat... So, hindi dahil nakita ng babae yun? Hindi. Nakakita ka na ba ng ngamatis? Ang dami naman, di ba? Ang dami nagtutuli, babae. Di dapat makakamatis lahat ng tinuloy ng babae. Hindi. Babaeng Tsaka doktor. yung mga kapatid ko, kahit na nung tinuli sila, hindi ko nakita, ayaw nilang pakita eh. Ay, syempre na yan. May sugat yun, kahit di ba? na kapatid ko yun. Sa probinsya, ang karaniwang ginagamit, yung bayabas, dahon ng bayabas. Oo. Okay yun. Okay Ano naman yan. basta Basta- nila nun? Ngumunguyain. Kapag Hindi kasi ningunguya, dapat nung kinuwento kasi yung driver ko ngayon, yung tatay niya Nagtutuli. nagtutuli. Ng depupok. Kinuwento sa akin kung paano ginagawa. Oh. Kasi ginagawa daw kung ito, iipitin yung sanga ng bayabas, ilalagay sa sa ilalim ng skin. Yung yung ng bayabas, yung tapos talbos. hindi yung Dahon? sanga. Asa nga? Tapos ilalagay doon sa bagitan nung blood penis at saka nitong balat, tapos pupukpukin siya ng 2 beses. Sakit no. Ano pa ba? Pero safe pa Hindi ba? martilyo, yung kahoy lang. Oo. Doc, safe pa ba hanggang ngayon yung Hindi ganyang ba traditional na paraan? Sabi naman ni Undersecretary Tayag, sabi niya kahapon, basta malinis siyang gagamitin at saka kung magkakakomplikasyon, patingin ka agad sa doktor. Pero sapat ba yun? Halimbawa kasi nakikita natin, di ba? Parang yung kutsilyo, parang Labaha. labaha. Oo. Parang Ang talas nun, inaano lang, yung alcohol lang. O alcohol, Okay, safe. Okay, basta yun. malinis ang pagkakagawa. At saka kung magkakaroon ng infection niya, Ayan, dapat inaalcohol natitingnan lang. patitingnan sa doktor kaagad. At yung dahon ng bayabas, dapat kung pampanlanggas mo sa tuli, yung pakuluan mo, hindi yung ngunguyain. Hindi, ang inaano talaga, nginunguyahin nila di ba yung para pumatas yung Di ba yung laway bayabas. natin, ang daming bacteria Tapos, niya. Sabi Yun nga yung nung, gagawin. nung driver ko kanina, nilalagyan pa, kinagkakaskas pa daw ng bao. Yung daw yung ginagawa sa bukid Bao. Ng bao, yung kakaskasin, tapos yun yung pampaampat ng dugo. Kaya ang delikado doon, kung yung bata ay bleeder, ibig sabihin, madugo, meron siyang problema sa dugo, hindi maampat ka agad yun. Kaya importante pa rin na ina-advise natin ngayon na sa doktor pa rin magpatuli. At saka kasi nakikita, mamaya may abnormality yung penis niya, magkakaproblema. Mas malaking problema. Ba't yung iba pinapatakbo sa ilog yung mga bagong tuli? Takbo! Hindi, bago tulian, na ano siya. Ayan sabi, tumatakbo pagkatuli. Hindi, Tinapatakbo. bago Bago tuliin. Tulian. Ano yun, Oo. para- Yung iba, para pagkatuli, mababad? oo. Para mababad. Kasi para mag-shrink yung skin, di ba? Mas Pag madali malamig, na. oo. Mas ano. Mas malambot? Oo. So, yun yung palaga. So, merong, alam mo ba, Maris, yung mga bagong panganak, tinutulian na. Oo, yung Ay, mga ano sagot naman pala. yun? Ano mas okay? Kasi Yung doon sa Amerika bagong kasi, panganak, pagkaanak o sanggol kasi, tinutulian nila kasi para hindi na mas malinis, gano'n. Pero dito sa Pilipinas, ina-advise lang namin siya kapag merong abnormality yung tinatawag phimosis, ibig sabihin yung dulo, yung foreskin dikit. At hindi makaihi ng... Advisable yon para sa mga may ganon Oo, kapag may mga bagong problema. panganak. Nire-refer namin sa urologist o sa surgeon, sila nagtutuli kasi delikado magtuli sa bata. Hindi namin expert ng mga pediatrician yun, kaya nire-refer namin. So, mas advisable pa rin na at the age of puberty, ituli o i-circumcise ang isang lalaki. Kasi Kumpara nga, dun sa kung pag-baby pa lang kasi, siya. pag baby kasi mas delikado. At saka hindi natin kinagisnan yung katulad sa Oo Amerika nga, na pagkaanak, tutulian na parang kaagad. kawawa naman yung bata. Saka hindi ba parang sinasabi nila baka hindi naman natanggal lahat ng mga Sabi sa nila balat? yung iba kasi... Pinapaano niya yung balat pinapahahaba pa, ano? Hindi. Ano yun? Hindi,
yung balat. Ang tawagin namin sa Tagalog, tampos na. Yung, Tampos. oo, kasi pinalalabas yung Sobrang glans penis. Oo. Sobrang balat. Ayan. Anong klaseng tuli ang pinapabura ng mga kababayan natin? Si Cesar, kaya alamin anong natin klaseng ng tuli? panlasa ng masa mula kay Cesar Apolinario. Cesar, ikaw, dipukbuk ba? O Palagay ko, dipukbuk ang inabot medical, yan. sa mga doktor talaga?